Na muli kami naririto sa kabila ng kapahintulutan na kung paano nga idinadala namin sa iyo ang kaligtasan ng bawat naming mga kapatid. Na ayaw mo ang unos na ito sapagkat ikaw ang nakakapatid ng lahat, Ama. Ang lahat ay tinatas namin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. At sa patnubay ng iyong banal na Espiritu ang aming tinatawagan at pinananaligan sa bawat araw sa dakong ito. Ang lahat ay loloobin mo ng mapayapa at ikaw ang nakababatid ng lahat, Ama. Maraming salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Maraming salamat po muli sa isang magandang umaga po sa araw na ito, mga kapatid, sa ating pong lahat. Muli salamat po sa Ama sapagkat muli tayo naririto sa kabila ng medyo nararamdaman natin yung sungit ng panahon. Subalit walang imposible sa Panginoon sapagkat ito'y naidulog na ng mahal na Apo na inangkin nating lahat ng pagdulog niya ay pagdinig ng Ama sa bawat nating katapatan. Ngayon po, isang hain ng Panginoon na isang magandang tema na kung paano nga naging tema ng ating kapatid ng mga nakaraang araw. Na batid ko po, marami po ang gustong magpahayag, subalit hindi nagkaroon ng pagkakataon. Kung paano nga po sa dakong ito na napakarami nating bagay na pinapakinabangan, hindi lamang po yung ating katawang lupa, kundi ang ating espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, kung paano tayo nakikinabang. Muli nga po, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Sa dami po mga kapatid, sa dami po ng pinapakinabangan natin dito sa dakong ito, sa dami nung paghahasik ng Ama sa pamamagitan ng mahal na Apo, alam ko po nakikinabang tayo. At alam ko rin po na sa bawat pakinabang natin, nakikita ng Ama kung sino yung nagiging matapat at nakakapagsabuhay. Kaya po ngayon po ang ating pong tema ay yung pong tema ng ating kapatid nung nakaraang mga araw na kung paano natin ibabalik sa Panginoon. Ano nga ba ang isang regalong pwede natin ibigay sa Panginoon? Alam niyo po, ang kaibahan po ng pagbibigay ng Panginoon at pagbibigay ng tao, hindi po tayo magbibigay ng material na bagay o gagastos tayo ng salapi upang makapagbigay sa ating Panginoon. Amen po ba? Napakaganda po nung tema na yon. Ako man po, isa rin po akong gusto kong magbahagi sa Panginoon. Ano po yung pwede kong ibahagi sa Kanya? Halimbawa po, sa mga pakinabang pong naganap sa buhay ko sa dakong ito, hindi lamang po sa akin, kundi sa ating mga kapatid na may karamdaman. Nasusunyapan ko po at nakikita ng dalawang mata ko, nadadama po ng aking puso kung paano nagpapagaling ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Sapagkat sa totoo lamang po, babagsak na lamang po ang luha natin kapag ayun dinamdam natin at nakita natin sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching kung paano ang Espiritu ay sumasa Kanya. Kaya po ang ating tema ngayon, paano nga po ba natin mabibigyan ng kagalakan ng Ama? Ano po ba yung bagay na maireregalo natin sa Kanya upang sa kabila ng ating tinatanggap, tayo naman ang magbigay sa Panginoon? Isang halimbawa nga po, yung ako po, gusto ko po, dahil magpapasko, gusto ko pong mapanatili sa akin yung kung paano ay pinagkaloob ng Panginoon yung banal na Espiritu na maipaliwanag ko sa ating mga kapatid na alam ko po, marami tayong mga kapatid na hindi pagganap, na hindi alam at hindi pa nararamdaman ang tunay na ang banal na Espiritu sa dakong ito. Kaya tayo po bilang nakinabang, yun po ang para sa akin na gusto ko po maipaliwanag doon sa ating kapatid. Sapagkat isang obligasyon po bilang alagad yung mga bagay na gano'n na ipaliwanag sa iyong kapatid. Subalit hindi mo na obligasyon yung mga bagay na kung tatanggapin niya o hindi, sapagkat ang Ama ang magbibigay ng pandama sa Kanya. Amen po ba? Kaya po sa ngayong pong araw na ito,
Batid ko po, ang bawat isa merong gustong ibigay sa ating Panginoon, iregalo sa ating Panginoon. Na kung paano nga, para naman tayo, sa bawat araw ng pakinabang, makaganti tayo sa Kanya at makita ng Ama ang katapatan natin kung paano nga tayo nakikinabang. Kaya po pansamandali mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng pansamandaling katahimikan upang ang banal na Espiritu ipanawa sa atin kung ano nga ba ang pwede nating ibigay sa Panginoon. Kaya po sa oras na ito, sino man pong tawagin sa dakong ito, mapalad na tinawag ng Ama sapagkat ang bawat isa, alam ko, may gustong ibigay sa Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Gusto po unang tawagin, udyok po na aking damdamin sapagkat ito po gusto rin po niyang magbalik sa Panginoon sa mga bagay na tinatanggap niya sa bawat araw na siya ay sa araw-araw na pagtawag sa kanya ng Panginoon sa isang masasabi nating talagang gampaning na kung wala siya, umisa ng awitin walang buhay. Kaya po tinatawagan ko si kapatid na Alad upang ibahagi ang kanyang gustong ibalik sa Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, kapatid. Hello, hello. Magandang umaga po sa atin lahat, sa mga kapatid kong alagad, CAPS, IT team, sa mga tagasunod at sa pasyente. Buhay po ba ang Diyos? Tungkol po sa tema ng ating kapatid, talaga po, noon pa man po, bago ako isilang dito sa lupa, laki na po na pakinabang binigay ng Diyos sa atin. Di po ba? Sa bawat isa sa atin, yung buhay lang, isang pakinabang na po na ibinigay ng Diyos sa atin. At ano naman po ba yung ipabalik natin na makinabang ang Diyos sa atin? Katulad ko po na bilang isang alagad na inirang, siguro po yung ako'y tinalaga niya sa gampanin at gawain na ito na aking tinanggap sa atas na bilang isang manunugtog sa kanyang gawain. Yun siguro yung babalik ko sa ating Panginoon, yung makinabang siya, yung katapatan ko sa paglilingkod sa Kanya, na sapagkat po ang lahat ay mula sa Kanya, pahiram ng lahat sa atin, Kanya-kanya pong kalubang binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, yung talintong pinagkaloob sa akin na yung pong nakinabang ako, napakinabangan ko, at ngayon po binabalik ko naman po sa Kanya yung paglilingkod ko sa Kanya, na makinabang naman siya sa katapatan ko, na bilang manunugtog sa gawain niya, na may sa buhay kong atas na tinanggap ko sa Kanya, sapagkat po tayo bilang tao may kahinaan. Hindi po mawala sa atin minsan yung nagkakasala ka pa rin. Talaga pong dahil po sa kahinaan, talaga pong napakaiwaga ng Diyos, napakadakila niya sapagkat
Ako po ay isang napili niya sa gampanin na to, na yun po nilalaan ko lahat sa kanya at naisuko ko po yung sarili ko sa kanya sapagkat wala naman po tayong pupuntahan kundi ang Diyos lang. Di po ba? Palakpakan po natin yung Diyos na buhay. Sa may mga karamdaman po, ang kininyo, isa yung pakinabang rin po sa inyo yan. Amen po ba? Sapagkat kung di tayo pinahintulutan pagdalisay ng Diyos, saan po tayo lalapit? Kung may pera ka daw, sabi, pa-doktor ka, paano kung wala kang pera? Di po ba? Yan po isa kapahintulutan pagdalisay upang tinatawagan tayo ng Diyos. Dahil lang doon, di lang doon sa mga natatanggap nating material na bagay, ang malaga po talaga sa atin yung spiritual na mapamumuhay natin ngayon sapagkat ang lahat nga po may takda-takda, kanya-kanyang takda ang buhay. Ang sabi nga ng banal na Espiritu, lahat tayo ililisan dito sa babaw ng lupa. Di po ba? Kaya nga po ngayon, ang sa akin lang po na mabagi sa inyo yung pakinabang na kung paano naman makinabang ang Diyos sa akin, yun po yung katapatan na aking paglilingkod sa Kanya sapagkat yun lang po naman ang may bibigay ko sa Kanya, may babalik ko sa Kanya at ang pagsuko sa sarili ko. Yun lang po at magandang umaga po sa atin lahat. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa kanyang binahagi. Napakaganda po nung sinyang nakuha ko sa kanyang binahagi na wala na po tayong pupuntahan kundi ang Diyos. Amen po ba? Yun po katotohanan sapagkat sabi nga ng Ama, nasa atin man daw yung mga bagay na material, lahat ng bagay. Sa pakiramdam po ng tao, kulang pa rin sapagkat nga ang taong nabubuhay sa mga bagay na material, nasa kanya man lahat, subalit kung wala sa kanya ang Ama, tandaan niyo po mga kapatid, maghahanap at maghahanap, kulang at kulang pa rin kapag hindi naramdaman ng Diyos na buhay. Ngayon naman po, ang tatawagan kong kapatid bilang isang tagasunod na kailan ko lang po siya nakikita rito, subalit sa kanyang pagpapahayag, naramdaman niya ang Panginoon sa dakong ito. Kaya tinatawagan po si kapatid na, ano po pangalan niyo kapatid? Charlie Mondok po. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay ng pagkakataon para makapagsalita ayon po sa inyong kagustuhan. Ang topic po namin dito ay yung kung paano magregalo sa iyo ngayon. Ngayon, kailan naman at magpakailanman. Maraming salamat po. Totoo po yung nasabi ni kapatid na kailan pa lang po ako nakikita dito dahil po nga nagkaroon ng karamdaman at yung mga pamangking ko halos matagal na po sila ng pabalik-balik dito. Siguro po yung isa mga 7 taon na. Ayun po, anong nagkaroon po ako ng karamdaman, sila po nagpaliwanag sa akin. Nagpapasalamat po ako sa kanila at sa ating buhay na Diyos. Doon po sa tema na sinasabi ng kapatid na kung paano po tayo magregalo sa Panginoon, para sa akin po, iniikayat ko po kayo na maging mga kaps, mga sila, mga ganda. Iisa lang po ang ating regalo sa Panginoon. Tayo pong lahat. Kasiya siya sa Kanya, matutuwa po siya, kagalakan sa Kanya. Alam mo po kung ano niregalo ko sa Kanya? Kaluluwa. Kung paano ako makapagligtas ng isang kaluluwa patungo sa Kanya. Hindi po kailangan niya yung nakabalot o pera. Pag-oorganisa po sa mga tao, naliliis na landas, lalo na. Kapag po ang isang tao, kinausap mo, okay, paliwanag mo tungkol sa Panginoon.
sa Diyos na buhay. Okay lang po kung hindi niya tatanggapin sa una o sa pangalawa. Magtiyaga po tayo magpaliwanag tungkol sa Kanya. Alam po ninyo, sa edad kong ito, kung balikan ko po yung nakaraan ko, naging kadre po ako ng mga taong labas. Papasok po ako sa isang barangay na wala akong kakilala. Ang dala-dala ko po yung libro. Ang nakasulat po sa libro, doon sa harapan, pakikibaka. Sa loob po, imagsikan. Wala po ang Panginoon. So mas maganda po ngayon, may dala kang libro, sa labas pa lang, nakasulat na ang Panginoon. Mas lalo kung ito ibubuklat mo o bubukasan mo, ang nakasulat puro sa Panginoon. Noon po, pag naitip ka sa mga sundalo o sa mga pulis, delikado buhay mo. Eh ngayon, mag-organize ka ng ibang tao, ng ibang barangay, sino magsusuplong sa'yo? Wala. Matutuwa pa ang Panginoon. Kaya po para sa akin, ang ririgalo ko po sa Panginoon ay kaluluwa. Kung paano ako makakuha ng kaluluwa para ibigay sa Kanya. Kapag po yun ay nagawa ko, kayaya sa Kanya. Hindi lang po ako nagpunta rito para magpagamot o makinig ng salita. Gusto ko rin po sana magbahagi sa ibang tao na ang pinupuntahan ko dito ay hindi masama, kundi para sa buhay na Diyos. Magaan lang pong paliwanag sa mga tao tungkol sa Kanya. Kung noon napapaliwanag ko sa isang tao, ang paglaban sa gobyerno, ang paglaban kung sino-sino yung mga iba-ibang sektor ng lipunan, kaya-kaya kong paliwanag. Mas lalo kong kaya kong paliwanag dito. Dahil dito, may buhay na walang hanggan. Doon, hindi ko masabi. Walang kasiguraduhan doon. Kaya dito, nandito ang pag-asa ko. Nandito lahat ang pag-asa natin. Hindi man natin makumbisi ang ibang tao, importante ang mga pamilya natin. Mauna ang pamilya natin. Kapag ang pamilya natin nakumbisi natin tungkol sa Kanya, marami nang sasama. Sabihin ng ibang tao, bago ka magsalita sa akin, ayusin mo muna ang pamilya mo. Kaya para sa akin, pamilya ko muna, mga kaluluwa nila ang ibibigay ko sa Panginoon bago ang iba. Maraming salamat po. Huwag po kayong magbabago. Huwag po kayong tatalikod. Alam po natin, siya po ang totoo. Siya ang totoong kaligtasan ng tao. Siya ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Sa Kanya may buhay na walang hanggan. Sa Kanya ko naramdaman ito. At muli po, nagpapasalamat ako sa Panginoon at sa inyo lahat. Maraming salamat po. Tandaan po natin, ang ireregalo ko sa Kanya para sa akin ay kaluluwa. Kung paano ko makumbinsi ang isang tao para maligtas sa mga kasalanan at ang Kanyang kaluluwa ay maibigay ko sa Kanya. Maraming salamat po. Maraming salamat pong muli, Ama. Napakaganda po, kaluluwa. Pag-akay. Subalit maliwanag pong tinura ng Ama na ang bawat inaakay niya, kuminsan po sinasabi niya na talagang hindi lahat aakayin niya. Kaya po yung para kay kapatid, uunahin niya ang pamilya niya, pwedeng maganap sa kalooban ng Ama. Subalit sabi nga, dito hindi tayo magkakakilala. Subalit ang bawat isa, inaakay ng Ama. Kaya napakapalad po mga kapatid nung tatanggap at makakadama. Sapagkat sabi nga, lahat po tayo rito namumulot lang. Baging ako man, namumulot lang po akong kagaya ninyo. Subalit may isang ibinigay sa akin ng Panginoon na hindi ko mataliguran na magsasampung taon na. Kaya sabi ko nga, ito po walang pagpapaimbabaw na talagang sinabi ko sa kanya na pag sinasabi ng mahal na po, humiling ka ng 3 kahilingan. Ang Espiritu Banal po ang hinihiling ko.
sapagkat naramdaman ko po na kapag ka nasa iyo ang banal na Espiritu, wala ka nang hahanapin pa. Sapagkat ibinibigay niya yung lahat, kapayapaan, maging pananalapi, sa tamang paraan, sa tamang paggamit, at kung paano ng Panginoon ang kalakasan natin sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya, ibibigay niya ang lahat. Kaya mapalad po tayong naririto. Kaya marami po tayong mga kapatid na hindi nga nasusumpungan ng dakong ito, sapagkat nga hindi nga po lahat makakasumpong. Kaya ibilang po natin yung mga sarili natin sa mapapalad at ibalik natin ang papurit parangal sa Ama, sapagkat ang lahat pong iyon ay nagmumula sa Kanya. Muli po, isang tagasunod muli ang aking tatawagin upang magbigay ng isang munting regalo para sa Kanya. Ano nga ba ang kanyang ibibigay? Si kapatid na Tita Medi. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang tema po natin ay kung ano ang ririgalo natin sa Panginoon sa lahat ng pagpapala at regalong ipinagkaloob niya sa atin. Sa buhay po namin bilang mag-asawa, napakarami na pong nirigalo ang Panginoon sa amin. Unang-una po, pinagkalooban kami ng 4 na anak na sa awa po ng Panginoon, banggamat nung mga panahon na yun, nairaos ang mga bata sa kabila ng kahirapan ay parang hindi po ba sapat na hindi nakalimutan ng magpasalamat. Subalit ang madako po kami sa lugar na ito, doon ko po naunawaan at natutuhan lahat na ang lahat ng ipinagkakaloob ng Panginoon ay dapat nating pasalamatan. Binagyan po niya ako ng malawak na pangunawa kapag nakakarinig po ako ng mga banal na salita ng banal na Apo, ng mahal na Espiritu. Binigyan nga po niya ako ng malawak na pangunawa upang ang bawat salita na aking marinig ay lubos kong maunawaan. Salamat po, Ama, na sa kabila ng aming mga pagkukulang, ay nariyan ka pa rin para lubos na mahalin at bigyan ng pagmahal na dapat ay maibalik lang namin sa iyo. Maraming salamat po. At bilang pasasalamat po sa Ama, ay nais ko po siyang regaluhan ng isang awit ng pasasalamat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako ay inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingat
kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong galak sa akin. Bagamat kung minsa'y may dilim, may galak pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Muli po, isang magandang umaga po. Salamat po. Maraming salamat pong muli, Ama. Salamat po, kapatid, sa awitin mong inialay sa ating Panginoon. Muli po, palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, isang muling tagasunod. Napakapalad po ng mga tagasunod ngayon sapagkat hindi ko po alam kung bakit yun ang inuudyok sa akin ng Panginoon. Ang bawat tinatawag, tinawag ng Panginoon. Kaya po, ano man ang bagay na nasa damdamin natin, pawalan po natin para po tayo magkaroon ng higit na kapayapaang magmumula sa Panginoon. Kaya po, tinatawagan ko po ang kabiyak ng puso ni Tata Piling upang makapagbahagi. Gandang, pasensya na po, iyakin po ako. Gandang umaga po sa lahat, sa lahat po sa inyong lahat. Ama, bigyan mo po ako ng lakas ng loob upang maipadama ko po sa inyo ang aking natatanggap na regalo at ganun din po sa inyong lahat. Pasensya na po talaga. Nabigla po ako eh. Ang akin pong masasabi sa aming pamilya muna po, kami po ay biniyayaan ng 6 na anak. Bali po 5 amin at isa po yung aking pamangkin na aking inalagaan. Kaya po bali 6 ang aming anak. Yun po ang regalo sa akin ni Lord. At ganoon din po gano'n na lang po ang pasasalamat ko sa Ama. Dahil po, nung pong araw, talaga pong hikaos na hikaos po kami sa buhay. Hindi ko po kayang ipaliwanag na lahat, pero ngayon po nagagalak ako.
Dahil hindi na po kami talagang kapos na kapos sa buhay. Kaya po, gano'n na lang po ang pasasalamat ko kay Lord. Pasensya na po talaga pong hindi ko kayang bagkitin lahat at ako po ay halos, Ama, patawad po. Pagka ito pong aking nadarama, lubos-lubos po ang aking kaligayahan, Ama. Hindi ko po makakalimutan itong lugar na ito na tinawag po ang aking asawa na ako naman po ay parating kasama niya. Salamat po, Ama. Hindi ko po talaga kayo makakalimutan. Maraming salamat po. At niloob mo po ang aking kabiyak. Sa ngayon po ay maayos na siya. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. Purihin ka, Ama. Maraming salamat po. Wala po tayong hindi kaya pag nandito tayo sa loob ng dambana. Amen po ba? Kaya po natin yon. Sapagkat hindi po tayo pwedeng mahiya sa tao. Sapagkat kapwa-tao natin yan. Kapag ang sinisiwalat natin, yung nadadama natin sa Panginoon, magalak po tayo sapagkat doon marirelease po natin yung damdamin natin. Sapagkat wala po tayong ipapahayag dito na hindi natin mararamdaman. Sa bawat nagpapahayag na may pagpapaimbabaw, wala pong malilihim sa Ama sapagkat madadama po ng banal na Espiritu. Kaya po dito sa dakong ito, mga kapatid, mapalad ka pag ikaw ay tinawagan. Sapagkat sabi nga, ang bawat nagpapacilitator, inaasahan lang, subalit hindi alam kung sino ang tatawagin. Kaya muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, ang tatawagin ko po isang tagasunod pa rin po. May kaarawan si Nana Sion. Maraming salamat po at magandang umaga. Salamat sa Salamat po sa lahat ng bumati at nagpapasalamat po ako sa Ama at naabutan ko ang 79. 79 na po ako ngayon. At sana po, madagdagan pa ang aking birthday. Bagaman po, malungkot, dahil sa wala po ang kanilang ama, nagpapasalamat po din ako sa mahal na Apo at nagabayan kami at lahat po ng sumuporta sa amin. Maraming salamat po sa Ama at binigyan pa ako ng malakas na katawan at nakagaganap ako. At tanggap ko na rin po ang pagkawala ng kanilang ama dahil nandito po ako kay Apo. Maraming salamat po kay sa Mama Mary at sa lahat po ng nagmamahal sa akin. Ang masishare ko lang po sa aking buhay ay lahat po ng pagsubok dumaan po sa akin. Pero ito po, como handi kami kay Apo, nagabayan po nila ako at sa mahal na Panginoon. At maraming salamat po sa inyong lahat at binigyan pa ninyo ang nakin, ang mahal na Apo at ang mahal na Panginoon na ganito na umabot ako ng 79. At gano'n na lang po at maraming salamat. Maraming salamat po. Happy birthday po, Inda. Muli po, isang tagasunod po ang aking tatawagin na talagang masasabi po natin isa rin siyang may gampanin sa dakong ito na kung paano nga atas ng Ama.
Si kapatid na Luz po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Paano nga po ba natin maibabalik sa ating Ama ang pasasalamat sa lahat ng nagawa niya sa atin? Sa akin pong sarili, siguro po, yung pagiging totoo sa ginagawa natin. Pero po ang lahat ng ito ay hindi natin makakaya kung wala ring gabay at patnubay ng Ama. Kaya po, sa ngayon, may ginagampanan po ako para sa kanyang kinalugdan. Subalit patuloy ko pong hinihiling ang gabay at patnubay ng Ama. Yun po kasi halos sa buong taon, gumaganap ako, wala man po ako dito, pero gumaganap po ako nang naayon sa kanyang kalooban. At iyon po ay hindi ko rin nagagawa sa aking sarili. Dinadatal niya rin po sa aking kaisipan kung paano ang paraan ng pagganap, kung paano ito mabubuo. Dati po kasi, ako po kasi sa isang tahian pumapasok, yung pong amo ko nag-aalay dito, kaukulan sa kasuotang puti. Ngayon po, yung dati pong tumatabas nun, yung nagsasaayos, binawian na po ng buhay. Ngayon po, ilang panahon na rin po na kaya napag-isipan ko po na kaya po pala ako na ngayon yung pinagaganap niya kasi nga mababawian na niya ng buhay yung dating gumaganap. Kaya po, tinanggap ko na po na ito ay atas para sa akin. At pag sunod naman sa kautusan ng amo ko dahil sila nga po yung nag-aalay dito. Kaya po sa ngayon talagang gabay at patnubay ng Ama ang palagi ko rin pong idinudulog sa Kanya para po magampanan ko sa aking sarili at maging makatotohanan ako na sabi nga po sa minsan po na papahayag ng Banal na Espiritu ang kaukulan doon dito sa harap na ito na hindi po birong gampanin kung talagang wala ka Espiritu. Yun nga po, naisa sa buhay ko sa kalooban pa rin ng Ama. Kaya po, gabay at patnubay pa rin po ang patuloy kong dulog sa Ama sapagkat hindi nga po natin makakayanan ang bawat gampanin kung hindi rin niya rin po ipahihintulot ng naayon sa kanyang kalooban. Ilan po at maraming salamat. Maraming salamat pong muli kapatid. Katotohanan po yung tinura niya sapagkat nung pong isang nakaraang araw, tinuran po ng mahal na apo yun. Kung natatandaan niyo po yung sutana ng mahal na apo na puro rainbow dito, siyam na rainbow sa gilid. At sinabi niya kung hindi naka-espiritu ang gagawa nito, mahirap pong gawin. Magkakatusok-tusok ang kamay. Yun po ang katotohanan. Kaya hangad po namin ng patuloy na kalusugan mo kapatid at patuloy na pagbibigay sa iyo ng Banal na Espiritu, kalakasan ng katawan. Muli po isang tagasunod na naman po ang tatawagin ko sa katauhan po ni kapatid na
Magandang umaga po sa tanghaling ito sa ating lahat. Papurit, pasasalamat po sa ating Panginoon. Muli po tinawag ako sa harapang ito para po magpurit, magpasalamat sa Kanya. Kapatid, salamat po. Hinihintay ko pong tawagin niyo ako kasi talaga pong gusto ko magpasalamat sa araw na ito. Kasi po, pang 5 taon ko na pong na-opera sa breast cancer. Iluha ko po ito, iluha ng kagalakan. Dahil po sa pinagkalap sa akin, pasensya na po kayo dahil galak na galak lang po ako dahil po, yun nga po, sa loob po na 5 taon, eto po ako ngayon talaga pong napakalakas po ng katawan ko na yun nga po, nagkaroon nga po ako ng breast cancer, na-opera po ako noong 2009, sa Hong Kong po yun. Doon po ako na-opera. Pagka-opera ko po, after 7 months po, nakauwi po ako dito. Ayun nga po, noon po ako unang nakapunta rito noon. Nung nga pong na-opera ako noon na nagpasalamat nga po ako at nalagpasan ko po yung operasyon na kahit po malayo ako sa aking pamilya, ay nalagpasan ko po yon. Kaya po, labis-labis po ako nagpapasalamat sa banal na espiritu, sa katauhan po ng ating minamahal na Apong Konching, dahil po pagdating ko po dito, hinaplos po ako, dinampian pa niya. Dinampi po yung dibdib ko. Sabi po niya, basta manalig ka lang. Noong pong mga panahon na yon, hindi ko po gaanong na uunawaan yung mga ganong salita, yung manalig ka anak. Pero ngayon po, buhat nga po nang napunta ako dito, natuto na po akong magnilay. Na bawat po mga salitang niluluwal ng ating minamahal na po, sinasa puso ko po yan, sinasa isip. Kanya po, gusto nga pong manahan sa aking puso at kaisipan ang pag-ibig, ang patuloy na pag-ibig, gaya ng pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Gusto pong ibalik sa Kanya ang papurit pasasalamat. Tapos nga po, nung pong taong ding ito, March po noon, March po na-stroke naman po ako. Sa Hong Kong din po. After 1 month naman po, nakauwi na rin po ako dito. Bali po, April 15 po, nakauwi ako. April 16 po, pumunta na po ako agad dito. Yun nga po, inabukasan po, pinagbanyos po ako. Sabi po na po, magpabanyos daw po ako. Sa pagbabanyos ko po, sa loob po ng 3 araw, nakadama po ako ng kagaangan ng katawan dahil po nung dumating po ako dito, nakatungkod po ako na hinihilad ko po yung paa ko, halos po hindi ko mahiyak. Yung pong kamay ko na ito, halos hindi ko po naitataas ito noon. Nung po dumating po ako dito, ngayon po, salamat po sa Ama. Ngayon po, buhat nga po nung umuwi ako nung March, hindi na nga po ako bumalik.
nag-umpisa na nga po na, yun yung nga po, hindi na po ako kumikita, nanatili na po ako dito. Pero ganun pa man po mas maligaya po ako dito. Lalo na nga po sa lugar na ito, nagkaroon po ako ng kapanatagan, kagalakan na noon nga pong nagkasakit ako, lagi nung pong pagka-opera ko noon, sabi ko po sa Panginoon, sabi ko, bigyan pa niya ako ng buhay. At makauwi pa ako sa aking pamilya ng buhay at maipadama ko pa sa kanila ang pagmamahal ko. Kahit po sandaling panahon lang. Pero ito po, mahabang panahon na rin po ang binigay niya sa akin. Kaya talaga pong papurit pa sa salamat po ang binabalik ko po sa kanya. Kahit po nagkaroon nga po, kahit po yun nga po, nasundan pa nga po ng pagkaka-stroke. Pero yun nga po na hindi na nga po ako kumikita. Pero ngayon po, dago pa yung kumikita. Pag po nandito ako sa lugar na ito. Dahil po talagang sa araw-araw, nagbabata po ako na makapunta rito, makasunod sa kanyang panawagan, makatalima na kahit po katiting na, yun nga po sa panawagan niya, makasunod po ako kahit konti lang sa kanyang mga mabuting gawa. Kaya gusto ko rin po sana umawit ng pasalamat kung makakaya ko po. Tulungan niyo na lang po ako sa lahat po. Salamat. Salamat sa iyo, aming Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo. Mamahaling hiya, ginin ang dal. Hintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling kay kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makayanang mapapagkaloob, mamahaling hiyas, ginintong tinupog ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik.
bumalik, Jesus, ang makapiling kay kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di man makayanang mapapagkaloob. Mamahaling hiyas, ginintong tinubog, ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat pong muli, kapatid. Napakasarap pong damhin ng Panginoon, sa katauhan po niya, sapagkat kung ating pong pinagnilayan, talagang daman-daman niya ang Diyos kung paano kumilos sa buhay niya. Yun po ang hinahanap ng Panginoon, mga kapatid, sa dakong ito, yung ipahayag natin, yung nararamdaman natin, sapagkat hindi nga po tayo yung pinupuntahan natin dito, kundi ang Banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa atin. Hindi po bilang katauhan, kundi ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching ang siyang nagbabahagi sa atin. Kaya po napakapapalad nga po nating nakikinabang at naglalakas loob tayong nakakapagpahayag. Kaya po sa bawat araw, kung ano man po yung mga bagay na nararamdaman natin, huwag po natin ikahiya. Sapagkat sa totoo lang po, kapag kinahiya natin, hindi po tayo mapapakali. Kagaya ko po, kung minsan gusto ko magpahayag. Subalit natatalo ko ng sarili ko na alam kong kalooban ng Ama. Kaya po muli po, palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, tinatawagan ko po, ito po isang taga rito sa Paligi na talagang nakikita ko sa bawat araw. Na alam ko po na hindi pa siya tumatayo sa harapang ito, na nakikita ko po nakikinabang siya. At sa kabila po ng siya taga rito, kinilala po niya ang Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Sapagkat sabi ko nga, hindi po tao ang naghahayag sa atin, kundi po ang Ama. Pamamagitan ng pagbaba ng kanyang Espiritu, tinatawagan ko po si Indang Paring, si Indang, nandiyan na po ba? Wala pa po siya. Ito na po. Talaga pong udyok lang po ng damdamin ko sapagkat hindi ko po nakikita pang tumatayo. Sabalit sa bawat araw ko rito, nakikita ko po yung mga tagasunod at yung mga gustong magpahayag na hindi nabibigyan ng pagkakataon. Kaya po napakapalad po natin. Magandang umaga po sa hapong ito. Ako po, nung una pa pong kinalokdan ng mahal na Apo, kami po halos ang araw-araw na naririto. Minsan po, kami lang pong dalawang nagpupuri, 6:00 ng madaling araw ng umaga. Kaya lang po ako nahinto rito
sa kadahilan ng nanganak po yung mga anak ko. Pero 2006, nung ginagawa po ito, andito pa rin po ako hanggang 2007. Kasi po noon, 2002, nahalala ko bilang isang konsihala ng barangay. Hindi man po naging hadlang yun. At ang may share ko lang po sa inyo, mula po nang matayo itong dambanang, ay yung, mula po nung kinalukdan ng mahal na apo, kasi po yung mga apo ko, halos laman ng mga doktor. Ngayon, nung tinanggap na nga po niya ang panggagamot mula sa pangalawang apo ko, basta nahipo lang po siya ng mahal na apo, gumagaling na po sila. Sa totoo lang po, yung panganay kong apo, 17, yung pangalawa 16. Sa loob po ng 16 na taon, hindi na po sila nagpapadoktor. Dito lang po. Dito po sila nagkakaroon ng kagalingan. Mahaba po ang kwento ko kasi po, 14 na taon na po ito. Pero, yung anak ko po noong 2006, nagtatrabaho dito sa dambanang ito. Umalis po siya ng gabi. Ngayon, na-aksidente po siya, hit and run dyan sa San Roque. Diretso. Na-hit and run po siya. Nung makita po siya, alauna ng gabi po siyang na-aksidente. Nung makita po siya, 5:00, nakalog po yung utak niya. Ngayon, kumo po nagtatrabaho yung mag-ama ko rito noon, tumakbo po ako kay Apo dahil kailangan daw po niyang ma-CT scan. Pumunta, wala pa po ito, yung papumbahay nung maliit, yung baba. Pinasok ko po sa kwarto si Apo, kumo at saka si kapatid na Nilo, bumali po ako ng pera. Tapos lumuhod po ako sa harapan ni Apo. Apo, ano po ba ang nangyari sa anak ko? Ang sabi po niya sa akin, panaligan mo anak na ang anak mo'y nakalog lang ang utak. Kung agad lang siyang nakarating dito, sabi niya, wala sanang problema, kaya lang tumagal siya. Sabi niya ganon. Ganon pa man po, pinanaligan ko po yun. Hanggang sa, nasa Carpa po siya, CT scan, dinala ko po siya sa JBL. Ang sabi po ng mga doktor, kailangan daw po ng CT scan. So, pina-CT scan ko siya. Ganon pa man din po, ang paniniwala ko, kung ano po ang sinabi ng banal na espiritu, yun po ang pinaniwalaan ko. Nagpa-CT scan po kami. Hindi ko po pinansin yung mga kwan. Basta ako alam ko, kung ano po yung sinabi ni Apo, yun na po ang magaganap. Yun nga po ang naganap. Nakalog lang po ang utak. Nung kwan po yun, October 19. Nung kwan po, anniversary natin, 27. October 26, andun daw po ang mahal na Apo, sabi ng anak ko. Nanay, sabi niya, andito si Apo. Sabi niya, ang sabi niya sa akin, umuwi na raw ako, magaling na ako. Sabi niya gano'n. Hindi ka ako siya nagpunta. Andito, dinaanan ka niya, hindi mo siya nakita. Sabi niya gano'n. Kaya, yun nga po, papurit pa sa salamat sa kanya, ang nagaganap sa buhay ko. Nung nga pong kwan, yung marami pong nagaganap sa akin na ginagawa niya. Ilang taon din po akong hindi nakapunta rito, pero wag po kayong gagaya sa akin kasi po pag naputol, pagsisisihan niyo kung paano bumalik. Bago po ako nakabalik dito, hiyang-hiya po ako sa ama. Wala po akong mukhang mahiharap sa kanya. Bagamat nagsisimba, nananalig sa kanya, pero iba pa rin po yung handi rito sa dambanang ito. Salamat. At saka po, yung araw-araw na pupunta rito, kasi po noon, babalik ako rito. Nataon naman po December. Ayoko ka ako. Saka na lang, Ama, sabi ko, saka na lang po ako babalik. Kasi po nakikita ko po yung nagdadaan. May mga dalang regalo. Baka naman po sabihin ng iba, kaya nagpupunta, regalo. Pero mali po yun. Dapat po, wala pong dapat ikahiya na yung pagpunta rito. Ang nakakahiya nga po, ang sinasabi nga po nila, ang nakakahiya yung hindi ka magpupunta rito. Yung mga kwa na yun. Kasi po noong 2008 po yun, hindi man po niya naitatanong, meron po akong manugang na kasabayan ni Sister Isadora. Meron din po siyang leukemia noon. Ang sabi po ng Apo, kung ako sa iyo, sabi niya, kung yung bone marrow, kung pwede lang. Kaya lang po, hindi po pumwede yung kagustuhan ng banal na espiritu. Kung may mga pera po yung pamilya niya. Pero nagkaroon po siya ng kakuanan dito, kaginhawahan.
So, nung bone marrow nga po siya, 2 linggo lang po, binawian siya ng buhay. Napakalaki po ng nagastos. Milyon po. Wala po kaming magagawa dahil pamilya niyang may gusto. Kaya nga po pag nakikita ko si Sister Isidora, naalala ko po yung manugang ko kasi napakabait niya. Nawala po yung pangarap ko sa buhay. Dahil 2 taon, parang binuhusan ng tubig ang mga pangarap namin. Dahil napakabait na bata. Mahirap po palang magmahal kahit na manugang mo, lalo't kung mabait. Napakahirap po. Pero ganun pa man din po, hindi po kami bumitiw. Ito nga po ako ngayon, yun nga po, nagpapasalamat at nagpupuri sa Kanya na nagninilay, inuunawang mabuti ang lahat ng salitang lumalabas sa ating mahal na Apong Conchi, mga banal na sinasabi niya. Araw-araw po sa pagpunta ko rito, nagninilay po akong muli. Bumabalik kumbaga sa grade 1, bumalik po ako sa grade 1 nung yung panahon na to. Pero mga kapatid, wag po kayong gagaya sa akin na nakarating na kayo dito tapos puputulin nyo. Mahihirapan po kayong bumalik. Nakakahiya po sa Panginoon. Yun lang po at maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po, kapatid. Nakakapulot po ba kayo? Napakasarap pong mamulot sa bawat nagpapahayag. Yung pong isang sinabi niya na kapag daw nasa iyo na ang banal na espiritu, naramdaman mo na, huwag mo nang hayaang mawala sa pamamagitan lamang ng pagsubok. Saan po ba nakukuha yung pagsubok? Sa kapwa mo tao. Amen po ba? Hindi po dahilan sa ama yun. Nasa kabila lamang po ng mayroong kang kapatid na hindi nagugustuhan, mawawala ka sa simpatsya ng ama. Ang hanapin po natin dito mga kapatid, ang simpatsya ng Panginoon, hindi po ang simpatsya ng tao. Sapagkat paulit-ulit po sinasabi ng ama, pinangangalanda ka ng banal na espiritu. Isinasapwera po ang katauhan niya ng Apo Kunching, sapagkat ang tunay nagbibigay yung nasa kanya. Kaya po nawa ang bawat isa, manamnam natin yung mga pahayag ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. At ngayon po tinatawagan ko po upang sa kanya pong bilang isang talino, tao at ng banal na espiritu sa dami ng pag-ata sa kanya, gusto ko pong tawagin si Madam Beth upang ipahayag sa atin ang mga bagay na ano nga ba yung napakagandang regalo ng Panginoon na maibabalik natin sa Kanya. Salamat po aming dakilang Ama. Batid po namin na kayo ay kapiling namin. Daman-daman namin ang iyong presensya. Nakangiti ka habang isa-isa mo kaming minamasdan at nakaukit sa iyong puso. Hindi ka nabigo sa panawagan mo na sa kabila ng hindi magandang panahon, hindi kami nagpatalo, ipinaglaban ka namin. Kaya't daman-daman namin ang presensya mo at pagmamahal mo sa bawat anak na inakay mo sa banal na lugar na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano nga po ba yung maibabalik? Mas gusto ko pong pagnilayan kung ano po yung maaari kong ibalik sa Panginoon. Ang maibabalik ko po sa Panginoon, binigyan niya ako ng pagmamahal, kaya gusto kong makapagbalik sa Kanya ng pagmamahal. Amen. Subalit ito ay maipapaliwanag ko sa isang konkretong pamamaraan. Mahirap pong sabihin yung, Panginoon, mahal kita. Amen? Sapagkat para pong napaka-broad kung sabihin mong, Panginoon, mahal kita. Ang tanong po dito paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa Panginoon? At para po sa akin, bagamat ito'y nabanggit ko na noong mga nagdaang araw, ang sabi po ng Panginoon, anak, maniniwala akong mahal mo ako
madarama ko ang pagmamahal na mula sa iyo kung ako ay bibigyan mo ng oras. Kaya't ang pagmamahal sa Panginoon ay hindi yung L-O-V-E, kundi T-I-M-E. Ibig sabihin, pag nabigyan mo siya ng oras, na ipadama mo sa Kanya ang iyong pagmamahal. Kaya siguro po, hindi ako nag-iisa sa damdamin ko. Kayo man po sa mga sandaling ito ay naipapadama ninyo, na ibabalik ninyo sa Panginoon ang lahat ng Kanyang pagpapala sa pamamagitan po ng pagbibigay ninyo ng oras. Palakpakan po natin ang ating sarili. Sapagkat kung hindi nyo po mahal ang Panginoon, wala kayo rito sa sandaling ito. Bakit? Bilang tao, maraming iniintindi. What kung biglang lumakas ang ulan at ako ay maipit sa paligi? Paano akong makakauwi sa amin? Katulad po namin na taga-Baliwag, at least kayo mga taga rito lang. Marami tayong mga agam-agam. Subalit, nang dahil mahal natin ang Panginoon, ipinaglaban natin siya, kaya tayo ay nagbigay ng oras sa Kanya. At wala po tayong panghihinayangan. Sa bawat oras na ibinibigay natin sa Kanya, hindi po ba't pagka kayo'y naririto, nararamdaman ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa inyo? Sapagkat natutukoy ng Panginoon ang kaibuturan ng ating puso. Pumapasok siya sa kaibuturan ng ating puso. At pag siya'y nakapasok na rito, nararamdaman nating ganap ang pagmamahal na mula sa Kanya. Kaya tayo, bilang ganti sa ating Panginoon sa pagmamahal na binibigay niya, magbigay tayo ng oras sa Kanya. Kanina po, nagpaliwanag po si kapatid na Saldi na ang gusto niyang ibalik sa Panginoon ay kaluluwa. Ibig pong sabihin, baka po yung mga pilosopo iisipin, paano naman kanyang maibabalik yung kaluluwa? Hindi naman ayun nakikita, hindi naman nahahawakan. Ang gusto po niyang sabihin, makapagsagip siya ng mga kaluluwang naliligaw. Amen? Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Alam niyo po, sa mga bagay na to, doon po sa sinabi ng kapatid na Salde, inihingi ko po ang kapahintulutan na magamit ko yung pagbabahagi ninyo, mamumuhunan din po kayo ng oras. Kaya't babalik pa rin po tayo sa pagmamahal sa Panginoon sa pagbibigay ng oras sa ating kapwa. Sapagkat hindi po tayo makakaakay kung hindi tayo magbabahagi ng oras sa kanila. Lalo na po kung aakayin natin, sabi nga po nyo kanina, yung hindi pa bukas. Hindi po sa isang click lang ay maaakay natin sila. Sadyang tayo po ay mamumuhunan ng oras. Hindi man makuha sa una, meron pang pangalawa, meron pang pangatlo, hanggang mabihag ng Panginoon ang kanilang puso sa pamamagitan ng paggamit sa ating katauhan. Napakagandang pagbabalik po iyan sa ating Panginoon, sapagkat ikaw ay nabuksan, ako ay nabuksan, kayo ay nabuksan, kaya't bilang pagtanaw ng utang na loob sa Panginoon sa pagbubukas niya sa ating puso't kaisipan, tumulong din tayong makapagbukas ng puso ng ating kapwa. Kapatid, ang tawag po dyan ay spiritual work of mercy. Ang paglilingkod po sa Panginoon ay dalawa. At ang dalawang ito ay equally important. Hindi po natin po pwedeng sabihin na mas malamang ang ginagawa ng mga gampani na may kinalaman sa espiritu. Katulad po ng ginagawa natin ngayon. Sa mga nakikinig, meron pong nagaganap, merong nangyayari, merong nararamdaman, merong nabubuksan. Ang kanila pong kaluluwa, ang puso ay napapasok natin. Kaya't ang sino mang tumatayo at nakapagbabahagi tungkol sa Panginoon, binabati kita kapatid, sapagkat meron kang isang paraan ng pagbabalik sa Panginoon sa pamamagitan ng tinatawag na spiritual work of mercy. Sino pa po ang gumaganap nito? Ang mahal na Apo Kunching. Ang laki ng kanyang gampanin para maabot ang espiritu ng bawat anak ng Diyos na gusto niyang akayin at ninanasan niyang maakay. At ang mahal na Apo Kunching,
Hindi lamang 1 oras, hindi lamang 2 oras, hindi lamang 3 oras, ang lahat ng kanyang oras ay ginugugol niya upang siya ay makapag-akay bilang pagtugon sa spiritual work na inaata sa kanya ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sino man sa inyo mismong pamamahay, katulad ng sinabi ng kapatid ko, na kayo ay nakapagbabahagi ng liwanag, isang napakalaking gampanin na ng pagbabalik ang ginagampanan ninyo sa ating Panginoon. Pangalawa, yung tinatawag na corporal work of mercy. Yung corporal, galing sa salitang corpus. At ang ibig sabihin ng corpus ay katawan. Sa pamamagitan, sa mga kapatid, ang ibig pong sabihin nito, mga bagay na nagagawa naman natin, hindi lamang sa espiritu, kundi mismong sa katawan naman ng tao. At ano po ito? Kapag nagpakain ka sa mga nagugutom, kapag nagpainom ka sa mga nauuhaw, kapag nagpadamit ka sa mga walang kasuotan, kapag dumalaw ka sa kapatid mong na may sakit at nasa bilangguan, kapatid, mayroon kang ginagampanan. Ang tawag doon ay corporal work of mercy. Kaya kung halimbawa, meron kang ina na walang aasahan kundi ikaw lamang, at ang ina mong ito ay iyong inaaruga sapagkat hindi na niya kayang tumayo para siya ay umihi. Hindi na niya kayang magpunta sa CR para gumamit siya ng CR. Kailangan ang iyong presensya. Amen? Ano ginagampanan mo? Corporal, spiritual. Corporal. Sapagkat inaaruga mo yung nanay mo na kailangan ng pag-aaruga mo. Sabi ko, ang dalawang ito ay equally important. Spiritual or corporal, merong kang ginagampanan sa ating Panginoon. Ang hindi maganda, wala ka dito, nasaan ka? Nakaupo ka sa sugalan. Nakaupo ka sa inuman. Nanduroon ka sa lugar ni San Pedro. At ikaw ay naguhustisya sa 2 manok na naglalaban. Mga kapatid, iyan ang hindi nais ng Panginoon. Wala kang ginagampanang espiritual, wala kang ginagampanang korporal, kundi ang ginagampanan mo ay para magpaligaya at magpasarap sa sarili mo. Sa dating buhay, aminin, ganun tayo. Hindi tayo nakagagawa ng corporal work. Hindi rin tayo nakagaganap sa spiritual work. Kaya mga kapatid, iyan ang mga pamamaraan para tayo ay makapagbalik kung ano ang tinanggap natin sa Panginoon. Maaaring ang iba'y sasabihin, mahirap yung spiritual work kasi hindi naman ako magaling magpahayag. Hindi naman ako pastor. Hindi naman ako pare. Hindi naman ako apo kunching para makarich ako sa puso at damdamin ng kapwa. Mga kapatid, hindi kailangang maging magaling kang tagapagsalita. Pwede kang makaperform ng spiritual work of mercy sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabuting gawa. Sapagkat sabi nga niya, paano ka pamamarisan kung ikaw mismo hindi makita sa iyo ang ugali na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ipakita mo muna at ako'y maniniwala sa iyo. Ipakita mo muna at ako ay susunod sa iyo. Kaya't hindi kailangang magaling kang makapagsalita. Makita lamang sa iyong gawa na ikaw ay nakatutupad sa kalooban ng ating Panginoon, you are performing a spiritual work of mercy. Kaya mga kapatid, ako po, nang masumpungan ko ang Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, binalik ko sa Kanya ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras. May mga panahon man po, like last week, 3 days po akong wala. Napansin niyo po, Thursday, Friday, Saturday. Nakita po ani kapatid, ako po'y dumudulog na nakaupo, binulong niya sa akin, tita, nawawala ka. Hindi lang po ako makasagot sa kanya, excuse me, hindi ako nawawala.
Hindi mo lang ako nakita, subalit hindi ako nawawala. Sapagkat meron akong ginampanan na corporal work. Wala man ako dito para makaganap spiritually, meron akong ginampanan sa corporal work of mercy na tinatawag. Kaya mga kapatid, the best thing na maibabalik ko sa Panginoon ay ang pagmamahal. Kung paano niya ako minamahal, marapat lamang nagantihan ko din siya ng pagmamahal. Kaya ito po yung awitin kong ihahandog sa Kanya. Hindi ako sanay kumanta. I give Him all my love, that's all I do. And if you know my God, you love Him too. And I love Him. He gives me everything and tenderly. My love, my Jesus gives, He gives to me, and I love Him. A love like ours will never die as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love Him. Yun po ang maibibigay ko sa Panginoon. I give Him all my love. I give Him all my life. That's all I can do. And if you know my God, you will love Him too. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Tita Beth. Kaganda po ng mensahe na awitin, I'll give you everything. Talagang lahat po, pwede nating ibigay sa Panginoon. Sapagkat ang lahat ng nasa atin, sa Kanya po nagmula. Amen po ba? Muli po, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kapalad po natin sapagkat nabigyan tayo ng pagkakataong tawagin ng Ama. Ang maiiwan ko lamang po sa inyo sa oras na ito, isipin po natin tayo dito sa dakong ito pare-parehas, pantay-pantay. Iisa tayong tinawagan ng Ama. Ang bawat isa may karapatang magpahayag ng damdamin na ating natatanggap sa Panginoon. Amen po ba? Kaya po sa patuloy nating pakikinig sa bawat araw, sa banal na Espiritu, sa mahal na Apo Kunching, ang masasabi ko lamang po, pilit po nating isabuhay sapagkat sa pagsasabuhay po natin, alam niyo po, ang nakikinabang po yung sarili natin. Sa oras ng kagulumihanan, makinig po kayo ng mensahe. Meron siyang mini-mensahe kung paano natin paglalabanan yung bawat pagsubok na pinahihintulutan sa ating buhay. Sa mga panahong wala tayong mga bagay na pinansyal o anuman, ang Diyos ang magbibigay ng kapayapaan. Na kung bakit nga isang hiwaga na talagang bakit tayo nagiging patag sa kabila ng mga pagsubok? Iyon po nang dahil sa Panginoon. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, maraming salamat po sa mga nagbahagi. Magsitayo na po ang lahat at awitin natin ng